niya sa YouTube. Karong gabi, harong makita kinitanan, labi na sa itong mga Facebook na mga fans, no? So, atangin ninyo, mga adawa, makita ninyo ang atong kapihan sa Dipolog sa YouTube, sa www.rmndipolog.midley.com. Inuman sa ito ang radio coverage, kawan na ito si Tax Ilumba, atong Assistant Director sa RMN Dipolog o sa IMM. Kung inyon man ito sa istasyon, ang atong Technical Director na si Danny Luod, sa ngalan ni RMN Station Manager Mr. Richard Villaronte, kini si Edith Paningkitumo, ang inyo ang regular anchor and host. Dinon sa kapihan sa Dipolog, makiuban kanyo sunod sa duha katakna nga tumanon. Nag-inusara, nagbinugtong nga public affairs program at ang Domingo nga tanan o bugalo ko nga daghan kitang naminaw matag Domingo, daghan kita mga sumusunod sa ato ang tulumanon kay dinhi sa ato ang program, dili kita mo-focus sa politika, kundi mo-focus kita sa development sa ato ang duha ka dakbayan sa Dipolog Dapitan o ingon man sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Atong pangayo kita o pangatahuran sa ato ang mga namunuan sa atong dapit. Labi na nga ito ka Mayor Evelyn Uy o Vice Mayor Senen Angeles o mga konsingalis ni ini diya sa ato sangguniang panglungsod sa dakbayan sa Dipolog. Kay labi na karong mga panahona nga kanunay ulan-ulan nakasinati ko ta og intensity 4 nga linog kaniadtong Lunes dayon ag sa Miyerkules Lunes dunay floods nga hitabo sa dakbayan sa Dapitan, dunay mga pagbaha ginagmay diri sa Dipolog. Ila ka Paul James, makarelate si Paul James kung ulan ani at ikauban diri ron ato ni patingugon. So manghinaot kita, kahibalon kita nga aktibo kanunay o andam kanunay, alert sa kanunay ang atong mga opisyalis sa dakbayan sa Dipolog para mutabang sa itong mga katawan na maigo sa mga katalagman. Pero simpa ko lang, mag-ampo kita sa kanunay sa Davao na makagagamong aron kita masalbar sa mga katalagman nga dili agayan nga may tago sa itong pinauli. So, tingnan man, good morning ato sa dakbayan sa Dapitan nga nakasinati o pagbaha sa Barangay Ilaya, Barangay Silangon, Barangay Burgos, Uyan, no? Sa dakbayan sa Dapitan nagto kang konsyal Apple Marie Agulong nga nakakita ko sa iya ang mga pictures, no? Dito sa iyang Facebook account. Dayon si Alimario Dalpin abdi kaayo nga nitabang sa mga katawhan, pinaagi sa pamunuan sa dakbayan sa Dapitan, Mayor Dominador Halosos Jr. o ingon man kang Vice Mayor Pat Jing Chan o mga konsunalis ni sa dakbayan sa Dapitan, no? So ato pang hinaot nga wala na yung mga katalagman na maabot o makadaot sa atong mga kabtangan, sa mga propiedad, sa kinabuhi sa atong mga isig katawo. Sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte, hinaot kita nga maayo ra kitang tanan. Good morning at sa mga pamunuan, at Governor Rolando Yebes, Vice Governor Francis Alves o mga board members ni ini. Dili kini ato pamulitika kung dili sa panahon sa katalagman kinahanglan maghiusa ang tanan. Walay politika nga mabaro kung dili si Kristiyanos kitang tanan magkahiusa o mga G sa ato ang labaw ng magkagagaho para kanatong tanan. So good morning everybody. Ug ginatuta nga dili kamo mo balhin o istasyon o ang atong mga viewers sa website nato kanunay nga mutamod, musunod o mulantaw sa atong tulumanon kapihan sa Dipolog i-original. Atong birthday greetings, di ay birthday card na invitation ako gibit-bit karon kini bataan ni ko ani siya bibo dayon video bugay-bugay gamay no American girl mo gani. So good morning o happy birthday ikatulo ka tuig nga adlaw nga ratawhan ngadto kang Sarina Ili Pahinti. No si Kenken alias Kenken nga bugay kaayo ni bataha. So happy birthday ngadto kang Kenken Sarina Ili Pahinti. Greetings coming from Elizabeth Pahinti, iyang mama sa Chicago. Dayon iyang ninang ate Lady Areta Pahinti ko mo Saudi o ingon man kang Papa Ariel
Mama Edith, kang Mama Esther, o mga Kuya Ardy, o uban pa mga Kuya Ate, mga kasing niya, uyuan, no? Happy birthday ato kang Ken Ken, dahil magkita taon niya sa Valdeas para sa ato ang kainan. Happy birthday usab ato kang Leila Atienza Garcia. At ako ang donor sa Biko. Naminaw man si Leila. Ang Biko, asa na ron ang Biko Leila? Wala yung Biko, hapdi nila o ice cream, cake, o kuban pa. Yes, karon naminaw man si Leila. Ang atong tuluman ng Leila, kay balo ka, tama na talas 11. So, open kami din sa kapihan, nanawagan kami sa birthday ni Leila. Ngayon. Ay, hindi ako, post, di mo malayo dito. Leila, Leila Matador, paminaw. Pagdala din yung anything na makakaon sa atong kapihan sa Dipolog. Kaya sponsor ka na, karunay din ako. Lagi na sa kapihan kay Nabiko. Ang suot magpasabot ni anak ko, James, na makakaon ng Tagbiko, kung naagin si gobyerno ng Latiede, makakaon ng Tagbiko, pinagi ni Leila, kung rin si former Congressman Romeo Nuno Halosos, hindi ko nagway, no? So, unfair kayo. Leila Atienza Garcia, panawagan, kung hakin pa kaman karon, birthday ni Moron, dahil, happy video rin yung isa, kung saan na makaon sa pilihan sa Lipolo, no? Kalubutagan, kakawar ba sila? O, ingon man, belated happy birthday na ito ka Merily Tibunan, librarian yan sa Zamboanga del Norte Provincial Library and Information Center, na nag-celebrate siyang birthday kanya ato Biyernes. O, wako siya dito nag-escape, wala gani pansit, no? So, sige na, ato yung escape karon makadala dito karuputaon, karuputaga. Kaya nato siya ice cream na di-order ko. Na, so, kaya pala dito, no? Ako mo order sa ice cream. Okay. So, ano sa itong mga panawagan o mga commercials? O James, kasi Walter Balisado, ay yung panawagan, no? Kuman sa mga commercials, basahan na kayo, yung mga Carlos Walter Balisado. Giboy, get with us soon, God bless you. O James, take it away. I think may napunta sa nagkabinyaw sa programa Kapitang Polo, Luzon, Visayas, and Mindanao, o sa kapulan, mabot sa ito ang nag-view sa ito ang www.www.www.com. Mga pasalamat sa mga sponsors sa ito ang programa Kapitang Polo sa panitin number of services. Kabalit o maligya sa klasikas at video sa kahoy, mga kaman ng presyo naman, mga pagkakasap sa kahoy, sa lahat ng Pilipinas Community sa Bangka del Norte, alas ng traffic services, alas sa inyong mga kanon sa mga friendless, alas sa Bintana, Sija, dan Misa, at mga friendless at Palimalay, at tuwa ang mga tinawan po sa services ang nagigibagyahan, Mr. Francis Nome Paninte, nangimutang sa may pampadyod sa GSIS sa building, patawag sa telephone sa may binaw, call today 0918-826-992. Ang FP ng marketing, wholesaler and retailer, mga baratong tindahan, mga babingon sa tanan, na maligya sa mga school supplies, na ang mga typewriters, computers, accessories, inks, bags, pulang, trophies, sa ubay pa makatawanan ng presyo dahil sa may FP ng marketing. Sila sa school readers, sa mga campus products, canon accessories, canon food copier, cameras, video cams, scanner, printers, inks, o canon projectors, uban pa mga ano na sa mga canon na products. Ang FNR marketing video sa mga CCTV cameras, guruan sa iyo ang pamilya kaptanan, ang CCTV cameras sa 25,000 pesos, C4 on FNR marketing. Ipinagalan din ni Ms. Lorna Cabibon, ngayon ang akbang sa Zamboanga del Norte National High School main campus, General Luna Street, Dipolog City. Yung usap, ang kanto Rio Farm, nalimutan sa may gilid sa Layawan Bridge, Barangay Malala, Pulang, Zamboanga del Norte, udalit sa mainit ng kapit, pinatay, ng pagkaon, alas na ng biyahe, padulong anas sa Lungsod sa Rio Street, Zamboanga del Norte, Bulabi, Zamboanga del Sur, ang kanto Rio Farm, dito sa mga siblings, fruit o kas mga matahong na bulak, lumala niya yung gusto na kabibon o kabibon. Ang gamit sa Sari Food Nursery and Co-Lumber Products, alam sa inyong kinanon sa inyong farms, mga seedlings, mga kamoy, sa mga tulinang, organic, mga bukas, grafted fruits, fruit trees, o mga bamboo varieties, sa asa, o sa mga varieties sa fruit trees, at sa may dahil necessary food nursery o Co-Lumber. Nabalik sa mga bigito sa kahoy, ay alam sa mga gusto pa ni malayo ka sa inyong mga furnitures. Alam sa mga sayuhan at walaman si John Joe Cesario,
O ang gagawin necessaryo food trees na kulang sa may inasat kulang sa buwang at tinuli, hindi palagyan ang dito necessaryo. Kang Honorable Juan Ong, Chairman sa Committee on Labor and Employment, Skills Development and Public Service, Chairman sa Committee on Trade, Commerce and Industry, City Councilor sa Lagbayan sa Lipolog, daghang salamat. Yung mga anggapian sa Lipolog na pasalamatan ng tatang Labigan City Councilor Lagbayan sa Lora, o ito sa Pura, patanong ng madalaban, sa mga kaduhan kahibayon na pili, is number 1 City Councilor sa Lagbayan sa Lagitan, sigurado Alan Canino Capitano. Wilson and Elite Chicken and Hand Buyer, mapalitisan o maligas mga tuloy mga pabor, manok, isa kung sa mga kayupan, ang imong ibaligya o kapili sa mga pero nagto silang tindahan sa Wilson and Elite Chicken and Hand Buyer. Kimalagihan ini ni Ruel Ferraran na nagutan sa may bypass road, start at Paul City, na birthday si Ma'am birthday ron. Si Leila, Oo, alam sa mga order ng lechon, manok o baboy baka, pwede nagto sa Elite Wilson and Elite Chicken and Hand Buyer. Staka Road o Staka Street o bypass road Staka di Polo City kung wala sa mga layla. Okay, pwede matawag sa number 8370. Kung man ang job sa marketing na pwede makabasa sa mga diferensya sa imong sakinan sa Facebook o sa pusa nga brand sa imong sakinan na ang Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai o gusto lamang ang presyo sa mga pyesa sa inyong mga sakinan. Janos Marketing, Panagihan, ABC President, Honorable Janos Yu, muna sa May Quezon Avenue, i-follow sila ng tao sila number 1148. Ato sa Dalili, Arita, Ilan, Military City Hospital, Fire Asking, Kingdom, Saudi Arabia, at James Ahmad, Masat at Tulog sa Nato Inspector Dito Tuvalia, Provincial Environment and Natural Resources Officer, Department of Environment and Natural Resources, Pinagpayan Silipolo. Attorney General Dugo na bigyan sa Councilor and Third Assistant Floor Leader sa Guyang Pangmusul sa Nagbayan sa Lipolo. Attorney Chris Palpanda Jr., City Councilor sa Guyang Pangmusul sa Nagbayan sa Nagitan. Kanisa sa Milagros Agustin, West Cornelia Avenue, Chicago, Illinois, USA. O sa Butcher Walter King and Mrs. Jennifer Agustin King, Oma Pangit Driveway, Verdun, Ireland. Salamat sa mga karunay na pagsuporta sa kapihan sa Lipolo of the Original. kung pasahan sa akin kung water, sabi ko, hindi na ako awayan niya ka, kayo na. Okay, so usan sa ka mga pasulubong kahibalo, alang sa mga kaibilaan, kapalantihan sa Ipanaw na ni Antonio Sairi, na namatay siya nato sa Pebrero 7, ang haya natin sa turno at bang sa Montano Mall, ang lubong sa Pebrero 18, ang oras o sa misa, ipahibalo raw niya. Ang panawagan, ikan kang Walter Balisan, sa yaning paliente sa side siyang mother. Okay, so kung salari pa sa usap, alang sa tanang pamilya sa Hanagay. Okay, thank you so much for James Socoran, our condolences nato sa pamilya sa mga sagaryo ng palente ni Biboy Barisado. Biboy, get well soon. Kaglupo na minaw ka na po ron. Advance, happy birthday. Happy birthday. Happy Valentine's Day. Matod pa nito, no? O, silence pa na ba ka? O, klaruhan na niya. O, happy Christmas wedding. Ano yan si Edgar Soranda? Alam sa lugar ng commercials, guys? Okay, maraming salamat dito yung mga punta sa atong mga susunod koordinaw para sa pagkukuha sa tulong kabihan. Follow live. Sabi na sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor sa Hotel Camila Dalan Gendo, yun ang ito nagpayanan sa Lipolog. Maukili ang official ninyo sa pagkukuha sa tulmanon ng kabihan sa Lipolog nga nalimutan rin na sa Sunburst sa ako na sa Hotel Camila 1 at bang sa Tuloy Comisyano itong nagawin Dalan Gendo Luna. Kung kamundo rin magbisita na datong din sa akong nalawigan ng Kanastayan, siguro doon ay nung pagtaglaan sa Hotel Camila rin sa Dalan Gendo Luna. Gradually, ang Sunburst Project yung nagawin tayo sa Camila ay mga tao kung ang accommodation sa Hotel Camila at hindi na ang ikalangis pa. Kung puno na din ay kawalan ka kaya ang Hotel Camila to sa highway to na nagpapagpayan sa Bicol. Ang Wells Lending Investor na naglugay paulang sa mga pikinadong veteranos ng nagtisyos sa kamanan, Wells Lending Investor sa yakot sa Hotel Camila 120 ng atong bagbayagan sa Lipolo. Di pa rin sa kita sa maayo na kabubuton sa atong Vice Mayor sa Nagbayan sa Lipolo, Presiding Officer sa Tunang Pangusod, Vice Mayor, Attorney Sineco Angeles, ang atong naluluyo na mayor sa Nagbayanan sa Lipolo. Lain na paliw sa itong pag-umang sa atong Nagbayan sa Lipolo, siguro University at Diaticos, ito ng atong lalawigan. O lain na sa atong paliw sa itong pag-uban o Ross School, na pag-ibalik karon. Kung kamo
gusto mong patunga sa inyong mga chikiting, siguro ka na, pa-enroll sa Rose Keller School, nawag nila karoon sa summer classes sa Rose Keller School. Yung isang ipagyan kita sa maayong kabubutonan ni Tani Congressman Atty. Rogelio Martin Barinaga, ang Dean sa College of Law sa San Antonio State University ng campus ng Pilat City. Dahil sa nagpaliw ito pagkakutan sa sunod ng kabihan at sa Dipolo, ang ipaliw kita sa Socorro sa Florida, made to order sa kanang motive sa mga kasal. Kupan ng kasulugan na kung si Mamang o si Paul magkuhan ni Dibur, pwede dito sa Socorro sa natanang motive. Natanang motive. May lahat sa ilan, para yun yung Dibur. Iba pa. Hindi ka malaman ito na ni si Paul. Ito na sa Socorro sa Florida. Trend o nakatungkat din sa European designing, fashion designing. Kanya rin sa Florida. Dato kung hindi talaga po yan sa Dipolo. Mga mga bibilang ng paluyo sa pagkakuban sa mga kapihan sa Dipolo. Kabati mo live sa luwag ng mga sakyanan sa RMN, sa TAC RMN Dipolo, DXDR 981 o 94.1 IFM. Kung sa pamati niyo o malumogo o makita sa atong live streaming sa www.rmndipolo.weekly.com sa atong live streaming. Pwede ka mong pasupport yung mga pangutanan through our live streaming. Kaya di ang atong mga kauban rin sa atong ID section niya si Shelbert Pinduyano, kauban sa Bitax Ilinga sa special guest si Danny dito na sa studio. Okay? So, balik tayo ginit. Alam na sa atong paglubot sa tumunong kapihan sa Dipolo. Tarong puntaga, pinig ang gawin na studio. Salamat kayo, Edgar. Dahil ato kay palodering ang ato ang mainstay na panelist, si former Congressman Rogelio Martin Barinaga, busy pa kayo ng live, no? So, sa lapitan, no? Ngayon, ato po kay palodering, ato po kay palodering, at usa sa ato mainstay diri nga si Konsihal Atty. Robin Ligorio, tura sa Cebu, sa Waterfront Hotel Cebu. Yes, si Canro, yung ticket si Canro, ako hindi pa napit kay ang bugiro kayo, si Canro yung ticket sa Engelbert Humperdinck ng concert, live concert, karong gabi dito sa Dakbayan sa Cebu. So, 6,000 pesos ang worth sa yung ticket o si Canro, Waterfront Hotel Good. Courtesy of Attorney Attorney Paul Roque Ligorio. Pwede ko si Mama Kay. Oo, pero wala ko di boy makuyog si Bukang Sumukog. Si Wasira, siguro. Kaya di naman ko siya na ipaharong yun sigurado na-adjure kay Souvenir. Kaya na nag-picture ha. Engelbert. Ebidensya ka. Nag-tweet sila. Isa na lang, pupusin siya kay andal pa po yung Amerikana. Nahanap yung Amerikana si Consian Robin Ligorio. So, ato itong ipaabot na sunod si Maya Pohon na ato siya ay picture o ba ni Engelbert Humperdinck sa concert kay naaraw ito sila do it, no? Kung siya Robin Ligorio maki-do it, no? Challenger ni Engelbert Humperdinck pero mag-do it sila luyo sa stage. Mali, walang pwede, di ba kan lagi? So, kung siya Robin Ligorio, enjoy sa imong concert. Ato sabi pa dalo dire nga supposedly ato mga bisita karubutagan ato mga isa mga taga Red Cross, no? Philippine Red Cross, atong Vice Chairman na si Engineer Roland Soliva o nagpaminaw siya, nag-monitor siya karon natonta na kaming na mo dire mo ari na mo dire sa ato ang binil sa Camila Hotel 1 sa Capian sa Dipolo. Atong ipaabot si John Michael De Jesus, atong chapter service representing safety services, si Rodin Butch Chua, chapter service representing land services, no? So, napala si Mr. Joshua Bicoy. I thought, administrator sa Philippine Red Cross. I thought, napaka sa Manila. Okay, so, good na may kwan ka, no? Sanong ka sa invitation. Before anything else, atong i-acknowledge sila ang pag-iabot sa ato ang laking na bisita na taga-Philox, si Ma'am Carlo Tababan. Good morning, Ma'am, and welcome to Kapihan sa Lipono.
Good morning sa talang listeners. Carlo Bacamolita Papa from Philippine Institute of Volcanology and Seismology. PIVOS. Thank you so much for coming sa atong kapihan sa Dipolog. At another guest, Palihog Palestro. Sa Palihog, okay. Greetings na lang, Palihog. Introduce yourself, please. Okay, may buntag, si Nido Jan Rehansyani, kauban po sa tuang administrator, si Jos Pabigoy, ako may in charge po sa tuang Red Cross Youth and volunteer service. So, munya, kung discuss po itong sa may mga kalambuan o mga activities po sa itong Philippine Red Cross, no? Karang umaabot na Pebrero. May buntag. Okay, thank you so much. Dayon, ato ang i-acknowledge sa panghiabot diri sa ato ang kinakusgan na administrator sa Philippine Red Cross, ang Buanga de Norte chapter. Abtik kayo sila na maadto sa mga katalagman, no? Kay volunteer services yung ginilaa. Ato ang administrators, Mr. Joshua Bigoy. Good morning and welcome back to Kapihan sa Good Dipolog. morning sa tanan, no? Good morning sa atong Philippine kami na huwag itong mga kaubatay sa Kapihan. Joshua Madudito ay Chapter Administrator sa Philippine Red Cross. Actually, Joe mo muli, Monday, tumagod siya kita buang sa February 9 mula nabuhos dito ulit kay kinahanglan na itong mga overseer na operation sa area. It's good to know na active kayo atong Philippine Red Cross diri, no? Sa atong Alpaboga del Norte. Dayon, Edgar, ato unang ipaybalo nga lain atong expected na bisita, mao ang taga-Pag-asa. We talked on the phone personally with Mr. Rodi Rencia, and ningon siya nga manikamot siya nga makaabot di or yang kauban sa Pag-asa. Kaya atong ipa-explain o kung saan ang climate change, kung saan na nato mga lakat sa atong panahon, kay mo man ay bidala sa mga unusual na mga events karong panahon na sa ato ang katilingban, no? So, ma-flash flood, malinaw uban pa, kaya niya po ang people sa atong gituyo o pag-impay para ang atong mga katawan sa kasabot ug unsay dagat sa atong panahon karong panahon na dayon maglikay kita sa mga kalamidad. Edgar, mahit sa orases. Okay, usap po sa itong ginapit karong budaga mo ang si Dr. Ray Asis sa Organized Radio Assistance Communication Information Services for Orasis. Kay kini sila sa NGO radio group nga dili man sa communication na servisyo publiko ang sa po sila mura ko kalayo sa tanang mga grupo government and non-governmental organization na sa pagtabang atong mga tulong na sa lisod na gina sa atong panahon sa baha o sa bilog. Dili ang process marami sila may unang nakonto sa Pilipinas sa Ilaya po na taon-taon nila dito kauban sa mga grupo dito na retrieve na sa mga napulot dito kauban gamit tuha sa mga nalilig dito. So atong ato sa sila nag-invite dito kaya dito mo sila sa lugar lalo na sa Ilaya area, Uyan, Corsica, Solangon, Burgos. Ang tubig karon ang ubang portion sa rasis sa Dapitan so ang po ang pagkaon kaya nato may biktima itaw na po sa baha na wala ang taon na ulit ang tutod pero wala mga makaon tungkol kay ang tanan nila ating mga source pagkaon huwag yun sige na hatag ang napitan karon ng mga pagkaon dito every day dahil bagay sa isla sa 4 mas na taon take off na sila para mahatag sa ibang area sa ubang mga area sa Sulangon sa Uyan, sa Burgos na nakatipok ang mga tao unang tao ang mga tao. So, hinatod kita nga, ito naminaw karon dunay ikahatag, maghatag kita mga pagkaon o mga donasyon alang sa itong mga kaisunan na nabahaan diyan sa nagbayad sa Dapitan. And we know nga, wala po napasagad ang local government unit sa Dapitan kay ganin gibawa na ito personally nga si Consial Apple Marie Agrong, aktibo kaay dito nga ni-rescue dayon, pagkitabo, kauban sila nga limado dagri, no? Kay mo man nilang mga kakuan dito sa Tilingban, sa Orasis, no? So, ang Philippine Red Cross, baluta, diretso rin nito. In fact, na pautana, natawagan ko ni Franklin Gumapon, ang atong manager sa Philippine Information Agency, kay gisugod daw sila ni Secretary Coloma nga monitor o sa mga updates dito sa baha sa Lakbayang Dapitan last Friday afternoon. No? So, good morning na ito, Franklin Gumapon. Dayon mo, pareho kita sa itong diskusyon, karbutaga,
kabahina sa atong mga bisita diri sa ilang mga trabaho o atong mga lakad sa panahon ito sa pagod kita sa tagapag-asa. Ato na pangutanan ato sa atong tinugyanan sa P-Balls nga for the very first time nato ikauban diri sa bisita sa ato ang tulumanon kapihan sa Lipol. Ma'am, pwede na to isa-isay ipaambit sa atong Manila karon sa ato ang website live makikita ko makikita unsa ang kaakuhan sa P-Balls. Again, good morning. Panibalo sa tanan, adunay istasyon sa monitoring station sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology located at National Highway, Sikaya, Dipolog City. Ang trabaho niya sa istasyon is to monitor earthquakes. Okay, to monitor earthquakes. As we understand, karong panahon na katong bagong nagtabog nga earthquakes, labi na dito sa Negros, wala ko ninyo mamonitor, wala ko sa inyong mapping, no? Sa earthquake. Galing tawag ko sa inyo ang kauban sa mga opisyal sa P-Balls na blindfold sa sa Negros. Dili sa ato, sa lalawigan sa Buanga del Norte, yung na ba kita susama po dyan ang blindfold, si Bakulan, kay sinati pagkita sa Lunes o intensity 4 na katungalino. Okay, Pag-asundan ako at noong February 6, 2012 at 11:49 a.m. dunay linog nga nahitabo. Ang epicenter ato is 5 kilometers north, 41 degrees west of Tayasa, Negros Oriental. Ang origin is tectonic. Kaya duha lang man na siya kaklase nga linog, tectonic, mahit sa movement sa plate of volcanic. Makakos of linog ang volcano eruption. Volcano. So, kato siya, ang origin niya is tectonic movement sa plate. Dahil ang magnitude ato is 6.9. Hindi pa sabos lang ato is origin ang fault is doon na kami presently na anagid ni siya kanang mapping sa tanang fault, trench, Philippines, mga fault of trenches diri sa Philippines, doon ni map. So ang nahitabo lang ato is pag-locate sa epicenter, gawa siya ang iyahang fault dili pakita sa mapa. So, pag wala pa siya na-locate, mo to siya gitawag na bago lang to siya na-discover ng fault. Okay, thank you so much. Sa dili pa kita mo padayon sa ato ang atong discussion sa hutaga. Ano na i-acknowledge ang pag-iabot ni sa lain nato nga guest panelist si Mr. Alimario Dagpin, ang atong little mayor, Mr. Peter. Matod kanila. Galawin naman ni sa baha, kauban ni Konsyal Apol Maring Agulong. Sige na itong i-acknowledge, i-appreciate ang ilang efforts, kahit hindi nila pagtabang man sa mga katawan. Siguro, Lo, dili na yun nga pamulitika na ninyo, no? Kung dili, as a good Christian, kung trabaho ninyo sa kagamakan sa kapitan, muna mutabang mo sa katawan. Wala ko na gawin ninyo di-discriminate na kung panalitan dili kauban sa partido, wala na natabangin ng isang ibahaan. Okay, Lo? Good morning. Well, sa dito pa rin ako, kubang kailan mo na pamutanaan at tulog na paligyan. Kumbaya sa ating mga di paminaw, amigo sa kami namin magilagya sa mga katagdayan sa ibang kapitan, sa mga insurance sa mga norte, o sa kanan ng mga sa Nisibia. Ang mga ibang kanan, inawat kami nga natin sa kapiska sa Pinawas. O Alibayo, isan pa sa kaliwaran sa mga katapalan na gano'n. Okay, dagat kayo salamat, Lo. Oh, yes, para yun, kay humana itong istasyon. Isa kayo mga barangay sa Lapitan, kanayong sa Lino, pinag sa Pako, maha, tawag people sa pangutaman doon, no? So, pagbalik tayo sa people sa human. Update lang, latest, Lapitan, cash lang. As of yesterday, among na kuha na additional barangay ito sa Pugmini ang sunod. Baaw, Bola, Kaya, Bola, Kuyan, Kamyon, Uray, Sulamon, Tulo, and Tulog, sa Kristal. And there's around estimated, initial million amount, i-target of 3,000, but as of actual count yesterday, it's around 2,800 plus families, with individuals accounting to around 20,000 individuals.
So at present, the City Disaster Risk Reduction and Management Council is conducting ongoing relief operations, distributing among the victims ready-to-eat food and other food and stuff, because we believe for the next 2 days until Monday evening, kailangan pa rin natin ayudahan ang biktima kay ang iba hindi pa din makatindog sa mga balingon, kaya maano ba yung mga kagero, mga plato, mga lirin, mga laha, mga basa, mga bugas, bulsa, mga sunod, isang gamit kay mabasa. So, ito yung mga ruta nga mong i-consider, and that's why we're extending the relief operations to deliver food stock and food items until Monday evening. Pagkaumana na, we will assess again the situation. If capable na sila ng balik assess lang kasi sa panimalay, then we begin giving them mga goods, canned goods, noodles, and rice for them to cook. So, as of the moment, we thankful very much for the other agencies who operated in the local disaster reduction management council in coming up with the relief operations as well as especially the sa rescue work. The impact is tremendous because so far, as I can account, span ko nakatulog po, so ako magkailang po, hinato ka na ito ng maha. And ang mungkin sa mga isulangan, the first was in 1973. 73, that was November 1973. Upon sa ito, sumala itong tigwang nag-exist at tumigayo na, yung dumagdahan niya ang balay. Upon katupan ka sa 1973 na flood, which submerged the whole community of Ilaya, ilampas ko around 2 feet sa umaa. So, meaning mas dako ulit ka rin, isang paugulay, mag-ulay, disturbances na ating mga I think this is a high time for us to think about what is going on with our environment. So, sa loob na sinabi at pasalamat kami na isang ba nato, wala ngayon full casualty na haguman ang ato mga presidente sa mga napitan. Among the assess, initially we had a discussion among the members of the local disaster risk reduction management council, and we assessed nga tatong is equivalent to what had happened also in Cagayan and Diligan. Only absent of some circumstances like wala illegal lago din sa tuwa, wala lang sa dako. Ikaduha, it happened in daytime, o ang tanan andam, aware nga na ipaha. And thirdly, tungod kay wala ko yung daghan mga balay na tunimutan sa mga disaster prone o mga danger zone ato na sarang naapektuhan kayo mga bilay dako. So, kini mga buntanan, salamat were absent during the occurrence of the flooding. Amo na nga kaluoy sa Diyos panabang sa itasan, wala dito tayo casualty. Alam mo mga minor injuries, mga samad-samad, sa mga rescue, buman, maluwas na nato. Kaning tanan, salamat ko. Siyempre, nalis na ko, tama, we noted, although there was a proper coordination with the Red Cross, we received report that the Red Cross was there also during the occurrence. Salamat Red Cross for such benevolence and concern for our citizens. Dito po, kuhan, akti kayo o ato yung kaabay sa pag-imo sa rescue operations, Horasis group, that this is a regular communication and ilahang mention sa rescue. Pinaguluhan sa ilang founder si Dr. Horasis, usad, nagtapangsan ang mga rehab to provide communication. Dito, kaabag na ito, atong gigamit main equipment sa special forces. Initially, nagpadala sila o duha ka speedboat, which was augmented with another speedboat, duha po, so upat na tanan ka speedboat na gigamit. But these things were not enough, and sa pagsugod, i-invest ko na mo ang support sa Dakar Park and Beach Shore. So lang sila o duha ka jet ski, ito
the reconnaissance and immediate rescue operations kung nga ang trap. Daghan din sa ating facility nga nag-trap. Ang ban, maagi na sa ato, ang ban, nagtuntong sa ato, kung di na makabatas o mga pinahanglan yun o yung mga watercraft to do the rescue operation. So, ang 101 brigade sa padala sa ilang team sa rescue team dito, sa Pangulo, of course, may Colonel Macasero ang in charge sa rescue o may Colonel Jet Villamino, commanding officer sa 101 Brigade. Dito ang PNP o tanan ng miyembro sa local disaster risk reduction management council sama sa SWD, engineering, agriculture, sa Commissioner's office, of course, office of the mayor, the CID, and the rest of the officials of the city government, Konsyal, as mayor, uban pa. So karon gani ang among gihimo ay supposedly ang initially sa pagsugod ang administrator's office lang ug ang SWD ang kapanluto. Pero di man magkanap itong initially ang 9,000. 9,000 backlogs ang amang gina hanggang. Pero medyo nakita na mo hindi kaya sa local departments ng gihimo mga sa amin yan. Kasi sa mga kitagapon, among ibahin-bahin. Tanan ng departments na sa city government ang nagkakaan ng pakay, kasi ng barangay, like ang DSO, ang barangay, engineering, agriculture, so nagkakaan ng tanan para mahapon na mo, matagaan na mo, ang tanan ng kinahanglan o promptly timely and promptly addressing the real need. Sa pagkakaroon, the Mayor has given a much more than the DSWD to conduct the actual need of the residents as well as those who are affected. So that we could zero in to those victims and the need that they needed at the time. So, nagpasalamat sa ito kay ako na yung nanonood niya relief goods. First kaniabot, acknowledge habang ikan sa regional office sa DSWD, nagkadala sila tulong at truckloads na goods. Ilan na itong repack, ito kung dati ka mo truckloads to, which says due for distribution. Dito minsan ang ABS-CBN, dito sila kagabi, isa rin nakakad sila sa mga sa Burgos, o ngayon pa sila, nagsusan sila kung use clothing sa ilang outfit. Supposedly, tapang nila sa victim sa sentong, hindi sa bigan ito, kaya ito mga matawag. So, ilang tapang nila sa kapita. So, ilang din salamat po sa ABS-CBN. Dahil ito sa na muhatag, yung pagimo operations sila ni Vice President Dito Mabinay. Of course, yung Lunes mag-imo siya o siya mismo pato sa pagsaglaya para sa pagbabago sa kanilabang Armin. Ang WhatsApp opisina sa Media Foundation ito sa na magpadala ang Lunes expected mabot na nila. So, let me take this opportunity, of course, to ask other benevolent concerned citizens and organizations who are so much concerned about the welfare of the victims of the flooding in Cotabato. Really, we need your assistance this time. We believe we cannot last on and continue the relief operations with the limited funds that we have, and that's why we appeal to all of you and have the share the blessing that our less fortunate at the victims. Okay, thank you so much, Leo. Siguro, magpasalamat kita sa mga tao ng abang kung umaabot pa mga gusto ng tabang. Pero abang po, mga prayers kinahanglan din nato. Tantanan kinahanglan ng mga cake na ito ang Almighty God para spare ta sa mga further calamities. And speaking of calamities, higang sa flash flood at tutang sa pivot alang sa linog. Kaya uniwan ang flash flood, pwede na ito ma-predict na ang tubig ka saka, may share ang tubig ka saka, na yung mga abot na baha, panagan mo, pagpakwit na ka mo. Kaya abot ka, padulong na ang kataragman na baha. Pero ang linog, di na ito ma-predict. Dali, last Monday afternoon, dagang kayo na mga text messages na gusumbagay na ingon nga karon na cities gabi na linog na intensity mauni ana tsunami ana
naman din ang natutulungan sa keyboards. Once and for all, alang sa kasayuran, sa ating mga katauhan ng linaw, kalibog daw, mapredict ba na po, matagna ba na po, kung doon ay linaw na maabot, o asa po dapat ang linaw punuhay ng maabot, siguro, na-explain ninyo, kailangan sa inyong buhaton. After itong main event at 11:49 sa February 6, 2012, whole day, walay undang o ring ang telephone sa among opisina kay ang mga tao na nawag nga ma'am, through bani nga text message na among na-receive. So ang akong explanation adto is, kung nagsulti sila nga ang text gikan daw, i-confirm daw sa P-Box nga doon ay maabot kanino pagkagabi, naghatag sila date, time, magnitude. So amo itong gidinay nga statement nga dili ito gikan sa amura. Kay never mapredict ang lino, maghatag og date, maghatag og time, o maghatag og magnitude. So katong nga text, kung asa man ko siya na nagagikan, nakakos ko siya panik sa mga tao, na ang ako lang kung kuan sa mga tao, dili unta na yung tuo o kung mga messages mabahin ana. Sige na mong gina-explain, balik-balik, nga dili mapredict ang lino. So dili gid may pwede nga mohatag og time, date, og magnitude. Tingnan ko, kung maglinaw man na ako pagkakilaginaw na dito siya, pero dili ko siya scheduled nga lino. Mao to akong ipasabot sa mga tao. Okay. Una tanong pa yun sa papamutana kay Ma'am Carlo Tababan sa P-Box, ato na i-acknowledge sa pag-iabot ko sa laking natong bisita, si Dr. Ray Asis, ang ato ang founder sa Orasis. Good morning, Doc, and welcome to Napian sa Report. Contact ka na, contact sa pamilya sa administrasyon. Okay, thank you so much. Share po siya karon. Later on po. Okay, later on, may mga rin siya importante. Pero karon, yan intro siya sa siya. Okay, padayon kita guys sa ako ang sita sa P-Box, no? Kaya ang pamodel sa records ni Dr. Ray Asis sa Orasis. Ma'am, niyong kadiligid ma-predict ang kanang linog. Kaya mo kayo nagtabog doon na sa bagay yung mga text messages. Anang lunes na hapon, Martes, tibok adlaw, kaya na kung linog na issue namin. Then, bumalik ka sa sitwasyon ng sa lunes na doon ay blind call ang meron. Nangutana po tayo kung doon na ba po si Bakula na walang mapil sa mapa ninyo. Ang diri sa Buanga del Norte. Na ikaw ba tayo? Doon tayo call blind doon sa Buanga del Norte? Kanang actual gid karon nga mapa makita sa among website www.pbox.dost.gov.ph. Pakita nimo na siya nga mapa. Makita nimo diha sa among ang active fault and trenches. Kanang mapa makita nimo ang mga trenches and fault diri sa Pilipinas. Kato siya gitawag na siya wala siya na mapa. Pero naay sa ka-division sa PBOX, ang ilang trabaho is fault mapping. Mo na ilang trabaho mangita sila na nila conduct of surveys para palukit ang mga fault na wala pa naa sa mapa. So, dili sa Dipolog City, wala kay siya fault. As kung tan-awin ko siya sa mapa, wala kay fault. Bali, ang makapos ng pagtayog sa Dipolog City, movement din ang na ang micro-stretch. Cotabato Trench o kanang Mindanao fault. O, Sulo Cotabato Trench. Okay. How is it nga kanang trend na to dire nga muigog na rin sa Malindan, sa Sidangan, Cotabato, muna siya Fault po na siya, ma'am. Sa fault po na siya. Kaning trench, dili sa tubig, o kaning daw na fault, kaning dili sa labaw, dili ka. Muen na siya sa, hindi dili daw sindangan ang mga sabi. kasi kaysa ako rin i-enlighten ang mga binaw na tuturon kayo. Basigin siya na nakita og fault, no? Fault mapping. Ang spelling is F-A-U-L-T. Okay. O binisayan mo muna ka, nakita tag sayo. No? So, atong maminaw ba? Atong maminaw, no? For the information sa atong mga listeners, sa atong viewers, sa atong kapihan sa Dipolog. So, muna na kung ipa-explain rin, atong i-investigate sa people, kaya dagan nag-uumwak ng sabot, unsa yung trabaho, unsa yung mga fault, unsa yung mga bayan sa libro. Kaya makaibalutaan na, kung maigog naman dahil ta, kaya dagan ka rin mo predict ba yung sa linog, hindi ba kung pag-predict ang linog, so wala na,
para sa information and enlightenment sa mga katauhan, muna nga ako sinibay sa Gabigol. So ma'am, ang definitely, ipol at lapitan sa Boca del Norte, wala may sakop o any fault o trench baka kung sa man, wala ba'y kamay. Sa Bacolod City, wala yung share fault, pero kung sa Buanga del Norte ang ipangutada, na ay kanang Mindanao Port na naibu-ingipin manukan ang simbangan. Ang Negros, ang akubaran sa Buanga del Norte, ang coastal areas, fronting ka sa Negros Trench. So, kining manukan o sindangan. Fault na siya. Okay, so, di na ito makapredict, no? Pero, nangatun sa pagpangandam sa inyong buhatan. Kung simba ko manggaling na adunay mantabo halinaw di aning ako ang manukan sindangan. Continuous pa ng mga seminars, trainings, ng mga information, ng baking sa linog sa mga LGUs. Okay. Binabuhat na siya ang mga seminars para awareness sa mga katauhan, bahin sa linog, o mga tsunami na muabot. Okay. So, Edgar, alam sa ibong mga pangutanan? Pwede kong salamat sila po morning, good morning sa sila. Mag-diskuta, we can hold sa dangan sa local so we're talking about distance. Kaya medyo mo na sa tublay for train ko to sa dito sa Negros is more or less 35 kilometers, no? More or less, mga siguro. Kinig yung diskuta nga nagawin sa ato ng India between Silangan and Manaucan. So may itasok ng Ang mas maaari maka-explain ani kalimbahin sa mga fault kana among mga geologists. Kaya ang mura kang among gid nga is kanang job gid is kanang earthquake monitoring kay ang makamaayo di mapasagot ana kanang amo ang mga geologists. So, kung yung mga naka-geologist na ka-base ko din sa Naa sila sa Manila, buhat ko sila itan nga na-invite sila sa provincial government at to si engineer o katong geologist and ano din explain sa sanggol. So, wala pa din sa naka-standby na stations? Wala, duha lang ni si engineer na siya akong kauban to siya karon sa Negros para mag-access sa linog ito sa Negros. Pero, in happening sila na ma-monitor na po nila dito sa Manila. Mga ba? Ang linog din sa Dipolog Inimima. Dini sa ang monitoring station namin sa seismometer, ang instrument na very sensitive na makadetection sa linog, na ma-view siya dito sa seismograph. So tanang mga events, bisag nagtabo siya sa Luzon or any area sa Philippines, ma-record mo ang stasyon. So ang among trabaho is to give data sa central office and after that, maka-issue sila policy. Pwede na din ako i-disseminate ang information sa mga tao. So lahat ng information magagikan gihapon sa central office. Thank you. Okay, salamat kayo Edgar. Mutabos kita sa Philippine Red Cross. Naman din ato administrator, si Mr. Joshua Bicoy, o sa youth representative ng volunteer. Kung sa magkahanda ang Philippine Red Cross, ilabi na sa panahon sa katalagman. Tested na, kabalumi tested ang Red Cross sa mga baha, mga pa. Pero sa linog, kay Silinan pa ba sa linog, namin po kagdagan. Wala na po kaya ginaina namin na tao. In terms sa linog, ang kanang actually natin legal dapat training for atong mga volunteers. We call it WASAR and LASAR, land search and rescue of water search and rescue. It goes together actually. So, ako na kauban sa atong equipments na nalawag ko that ito ang flood equipments like water boat other actually what the Red Cross does in terms of Inana have grabe like what happened in Negros we tap other local chapters sa Buanga we call on depending sa need to assist the situation mamali mo tawag ka sa laing chapter for assistance no? So if kinahanglan nga daghan equipment sa kailangan ang atong fleet of resources atong pinapadala sa mga areas. Sa local na chapter, so we have already our manpower na pwede ko maka-assist in terms of the scenario. So just like what happened, we were just actually monitoring no, like, it's not the job of the Red Cross also to assess kung nabay na ulit na padong mahulpa na buildings or na but we were monitoring kung nasa scenario sa ato ang water even
affected during that time. We were actually also monitoring to Orasis that time kaya sila po pwede kang access sa community right now. Kaya kung sa ila po pwede communication. So, ingala lang ako pinapapag. So, in terms when needed, immediately we deploy our personnel for that purpose. So we need to say, much as you are prepared during flash floods, prepared for home during earthquakes. Yes, pero actually what we did last time is katong sa Monday earthquake incident. Ang among nabuhat sa electron, so ikot ang kami ng forward call and correcting information na hindi pa ako kay dagdag po tayo mga ulagi kasama sa gingan ni Ma'am Carlo na ito yung mga messages na naglabay-labay na puro po mga negative tanan o susot, no? Na ay although na ay warning sa tsunami that time, kasi it was lifted about 2:30 in the afternoon. So, pero pagkagabi pa lang, Diyos ay naako ng tsunami mabot, manindog. I was even in fact calling Engineer Garcia that time, from time to time, I've been calling Ma'am Garcia about the scenario kaya walang tagal kayo mga incident. So, usap po sa itong ipang-clarify, the reason po nga, sige po update, but we wanted to know if ang nalisunod na linog, was it aftershock or another case of earthquake? So, wala ato ang disseminate and we were sending information to LGU also about it. We were in fact monitoring also with other areas such as Indangan and Siali at that time. So, para lang po makakuha ng information about it. So, actually si Ma'am Mahilig po ganun nag-inquire o sa capacity sa atong inbox na si Ma'am Garcia po were really from time to time, sige pamuntan na yun kasi mabuhat sa inbox, but basically the purpose of inbox is to disseminate information on relating to earthquake, tsunami, and those things. So, it is part again of other agency na to assist in terms of response. Okay, thank you, Edgar. Siyempre pamatanan. Salamat po dahil ko sa baha kay natin support karon pakulit pa sa mga biktimas pa dahil sa kaibigan. One of the group na dito responded to this case to Orasis Group. We like to know kay si Dr. Ansel mo dito pinili ko update. Kaya ay dito. How prepared we are? I was before thinking nasa sa radio, mas communication support mo sa ubang mo. Pero nakita na sa tabo ni nato, we are there, ang Orasis ko ako dito, nag-appeal dito pang rescue. So, sa prepared how are we trained for this daw kanina talaga police ko? That's the kanang question na how actually ang Orasis karon may gitahasan sa Office of Civil Defense. The only communication group na siya Civil Defense karon ang only communication karon ato na ito disaster na ito or even atong pag-inom na so monitor na sila karon ang Office of Civil Defense and the National Telecommunications Commission na naman tayo mo i-sign na patulong na signan, no? So kung train ba ako isipin karon ang mga members na ito ako silang i-train plus kanang ang members karon na nasa water karon dahil all maritime so busiro ka na sila pwede na puro powder kila ka oras na nakugnaw na tubig o limog adlaw ba ang chances of survival mas taas kung sa atong membro na nasa opisina o na kung itigil kay every na ay disaster victim at kung syndrome before syndrome na day after syndrome na tayo nakita na mo ang mga pagkatulang po itong every now and then even atong last days ang i-upgrade ang capacity sa communication at capacity sa rescue. Hindi na lang because of the bigger resources of financial support individual mo na ang pag-angkaw at suporta sa financial mo nang hindi kami kung maagi ng pagka-revise, pagka-modify sa mga sending devices.
We have early warning device system karon siren na among ipa-activate na kung preparation ba o emergency na anak tayo siren kami sa parang kuwanan kung talugan natin. So every now and then among na nangikuhan, ipatrabaho. Ang among focus karon was from Orasis down to municipal down to barangay level. They only sit up sa disaster management. I was able to get a copy of the manual of risk reduction management and it turned out na until barangay level niya siya para wala overlapping of functions. So nakita na ko dito ko yung sa Marlo o sa mga DSWD sa Dapitan na mayo ang pagka-execute to. Kulang lang ng resources pero pag taga-grupo mo merge, mag-ihay o kuha sila ang sa ilang function o execute silang function, wako ang resulta. So I think mag-terminate ko atong last na baha karon na wala kasi iyahay. Iusa siya emerge. Then it is guided by a single communication. Now look what happened to Cebu. Atong Monday, dito mag-yung nag-clinic mo. After the Lino, shut off yun ang smart for 1 hour. Ang communication, wala yun. Mas mahiga na kina-improve pa o isang silulan. Pero telephone line and smart, wala yun katrabaho for 1 hour. So it means, kung naatay disaster, kapag nilang ginudahan, na pag naay disaster, nawala ang communication, in-radio communication will still be done. And it is proven, and it was proven many times, na communication, radio communication, na ang gihapon. So kapag luganisyon ka atin, kay ang panahon ni Mayo, kung mautoy mo ang pagtaan ko paagi na ma-perfect gid na mo ang communication on scene sa risk reduction management ay on scene command center na pwede on scene command control center. Kana mo ang paantay sa grupo para ang communication smooth lang diretso. So wapo ang performance sa grupo. May ganang mga mentalities o fatalities. Kulang naman sa grupo. Kung nag-diagram, mawala na siya. So sa Lino, paano na ito, mote ako na experience yan. Lino, so any disaster, wala ang communication. So karon ako nag-i-upgrade, karon nagkalawa na naman may survey sa upang mga bungkol, sa nakita ng pangutang. Kanaging strategic na mabutangan sa mga subject leaders para in kaso to akas layo. Even sa buwang na karoon ng call to laptop, even tibok ng kalibutan itang call to laptop yapon. So, portable consideration na. So, i-upgrade, i-modify, i-maximize, and even bisa kamay na importante na technology. So, ingana ka kuha ng grupo karoon. So, we are spearheading the communication with sa OSLI and the NBC. So, every information, 100% ina-reliable dito din sa opisina dahil sa Office of Securities and NBC. Okay, follow up, sir. How do you organize the Orases? What's it for? Kaya dapat maganda na pareharang na ang bang mga grupo sa communications, no? Mga wala na po dahil they come and go. Dayon, so, parang kung saan kitang Orases, because it's very also your name as a founder. Hindi ba kung magagamit yung pag-politika kubot in preparation sa 2013 because there are also apprehensions in regards to this kind of communications. Kini siya i-design siya after all sa ko ang mga radio clubs na kumihandihan na dagang mga failure, dagang din mayo na korektahan na dito ng pagkorekta. So this group was designed out to experience na ako nakita dito sa mga radio group. And then I modified it, then upgraded to where there's only one radio group sa Pilipinas ngayon, even sa kalibutan, na you can use repeaters, repeaters, using portables, connecting outside group,
other places outside the country connecting to the other District 1 pa, District 2 pa na portable sa unang tagasan ng kontantingan. Sabi mo portable lang gawin. Muna yung akong grade. So, ang mission ani was to serve the community because kami atong ninyon ka na kung politika o niya. No. I am learning the group. Kung muingon si Ademar, dito na nasa tuwa ako siya kasabang because he is under with me. Membro yan ko si Ademar. Really pwede ang politika. In fact, this is the only group where tanang puro sa politika na liberalize na agad. Because kung sige po ng story of balik politika, what happens, ang makompromise, ang nakita kalabanan ang komunidad ko, ang tao. Muna na, kinitingalan mo ito ang mga nilirealize. Nakita niya sa diocese, mga na ang palayanan ko isa sa spiritual, mga Bora o yung mga diocese para na-realize na ay may discrepancy o kanang ito ang discrepancy o kanang eliminate pa kung sa grupo kay bilong sa kanan. So wala na sa grupo. It will be my legacy until naman yung mga down na sa generation. Pero actually, it started from my father. Kaya siya ako na minimum moral silbi. Yung legacy, start siya radio. He was the one who started putting up a radio station sa Dipolog City. While a cable wire radio station. So, kini siya karon mo na siya i-upgrade, modify. So, ang serbisyo kayo, in fact, naadalitan namin ang serbisyo sa tao, where malipay sila na makaserbisyo sa komunidad. Dagang kayo mga membro na ito, anay kayo ng feeling ko, no? Kung makaserve daw sa mga hatag ng tagpagkaroon sa TV. Ang anak sila. Okay, it's good to know. Pero laking ang pangutana, ay si Alimarlo. Looking lang ko, rejoiners and doctor, because I am also an active member of Erasmus, and I can confirm that ang grupo is not designed for any political motive. This is one group where I see convergence of different political workers. You can just discuss about politics. What I can guarantee is that it is purely a convergence of people who has desire to serve the community without anticipating for any return. More about an altruistic feeling of having help and rendered, offered, even kung mga resources, imong service lang mismo, and you even risk your life on doing the rescue, or dako na kayo na kalipay ba mo ba, suplit sa rescue nga. Wala nga, nalipay ko nga, as ako sa mga nahimong active na miyembro aning kultuhan, kay whenever there are emergencies, even beyond sa amang jurisdiction, maabot ka na may kiligan, mga sa mga relief groups, aliming Dipolog, kakandak sa rescue, kakandak sa baha. Kaya because we look at the calamity as one that has no boundary and does not recognize any political color. So, kaya nga grupo, I can guarantee wala yun. It's not designed for any political motive or intention. Okay, thank you so much, Alimarlo. Follow-up question, Doctor. How do you process information, especially mga sensitive na information or confidential information in the radio? Kay usahay, balik ba? Para itong sa example itong sa peoples na linog, na mapredict ang linog, na dagang mga text messages, mabot mo na sa radio, dahil na punta sa lawin ko, ipasa na mo lang, so mag-create of panic sa mga katawan. Actually, kato sa dinang katawanan ko, kuhan man to, kanang 30 minutes after sa linog dito Cebu, mga email sa mga pasito napot na. Ibig ko na, napot na dahil tubig niya sa SM, taas na kayo. So, ikaw panik ako
posible ang mga size. So kami diri sa radio communication, labi na radio transfer, on hand ang information. On the site na siya, unang was muhatag na sila og information, iwan ka na siya. Sensitive information ang mga pinaipaagi, coding, or mga gini sa line 2, ito ang cellphone. Political issue, wala din na siya sa mga political kuhan, sa mga negative kuhan, sa comments, wala na din sa kuhan radio. May screening committee sa inyo Yes. mo screen ano yung mga messages, whether sensitive, confidential, or para sa general Yes. public. It's good to know. Controller na kabalot na siya, sensitive na siya. Automatic na niya. Or manangin sa siya daan ng or sa screening, chairman sa screening committee, release pa na siya. So, ang information na mahatag din na was release sa control, 100% rin siya. So, una nga, atong linaw, daghang nagpanik sa mga Cebuano, isig nagpanggaay, wala na nagbanda ng bangka, diretso na lang po yung bawa, wala na police on, diretso na lang. At ang nasakas na lahog, nahubak sa sakas lahog, namingaw ang iskem, sirado tanan, kinabot naman ko ng tubig sa iskem. You see, 30 minutes na after, hour after, worse na, until succeeding a day after, ito pa ni way of information. So, grabe ang leaks, mga messages, and wala yung communication. Okay, thank you so much. We'll go to keyboards. Ma'am, speaking of communications, ako Red Cross, namukot mo coordinate ninyo, LGU, sa Palapitan, o ang Orasis. Have you thought of using this kind of communication para ma-maximize ang inyong services sa keyboards? Ang communication nga gigamit sa P-box, cellphone o cellphone radio. Doon naman ko ito yung mga radio, pero sa ako alang yung experience, bisan kung sa pakadagang communication kung ako naman kung isa, cellphone o telephone, hindi na ako madugan. Cellphone, telephone, nakay tao sa kung luyo, gusto sila na mauna sila o kuha sa information. So, pag cellphone, telephone, then matubag pa ko sa tao sa luyo, dili naman din ako makaya. So, kana lang siya, na may direct lines, amo at sa size mo sa P-box, para sa amo ang quick report, o katong telephone na pwede na ako makahatag sa, makatubag sa telephone para makahatag sa information. So, gamay mga pasabot bahin atong mga alert level. Okay, go ahead. Durong issue ang, hatag sila, alert, tsunami alert level 2, pero ang mga tao wala sila dahil kasabot ko kung sa'y alert level 2. So, ako explain lang ni siya, ma'am. Pagsugod na sa alert level 0, kani siya, ma'am, large earthquake. Pag doon ay mahitabo nga ninog sa Japan, so laing countries, layo siya, ma'am, layo. So, pahibaon mi nila, like tsunami alert level 0. Doon ay linog nga nahitabo sa Indonesia. Pero dili ni siya maka-create og tsunami o dili ta apektado kung doon naman tsunami nga maabot. So, information only. So, tsunami Alert level 0. Watay lawan na na. Okay, So, information bago lang sila nga nalinog sa akin. Doon na naman buti nahitabo nga linog sa Indonesia, nagka-create og tsunami. Pwede man ta ma-inform. So, muna siya ito na gitawag og kanang mga tsunami kanang gikan sa laing lugar. Okay. So, ang alert, tsunami alert level 1, ma'am, advisory, makahibalo na gyapon sila na dunay linog pero dili siya wala siya tsunami, ma-create na tsunami. Ang tsunami alert level 2, muna dito siya, ma'am, avoidance of beach area. Maglikay lang ta nga muadto sa dagat. So, muna Ay, ma'am, ako say nga, posibleng ligo. Wala, Or what? wala. I-avoid lang, wala lang. Ma-avoid lang ta. Di-advise lang ang mga tao nga, di sila magawa sa pagbangka, mga nga ako. Avoid lang ta. Wala nilingon nga magka-tsunami. Avoid lang ta sa dagat. Dili ka na pa. Doon na ko alert ka ito nga tsunami alert level. Para ko siya sa Negros o Cebu Islands. Dili ko siya sa Sambo Norte. Oo nga, doon ako yung mga misconception, misunderstandings na tsunami alert level 2. Anak ko, sa mga nilog, kaya na murag na kuna na mga text messages kita. Precisely nga, nangutanan ko ni mo, o nag-cooperate ba mo, are you using Orasis ka para naman
enlighten sa mga tao katabang sa inyong trabaho, na dili mga tao broke information. So, Mga training to minutes after ato ma'am, katong earthquake, nasaka lagi si Engineer Tenorio sa Pibox. First time isa nakuha sila og information. So, katong dala ko yung mga fax number, City Mayor's Office nakuha sila, nakafax ko ani nga data. So, dili sa city sa province naan sila, nakakuha sila ani nga copies. Okay. So, tsunami alert level 2, be on alert for unusual waves. Wala ko naging tsunami, be on alert for unusual waves. Pero Negros and Cebu Islands only. So, kung ngayon na tsunami alert level 3, ma'am, evacuation is recommended. So, gusto ko pabalik-balik din. Tsunami alert level 3, evacuation is recommended. Pero yun yung decide sa inyong alert na level 1 to another place na Oo. Pero mga balik-balik po ni ma'am sa tanang seminars, kanang mga local government, sige mo na balik-balik mga seminars, mga earthquake drills sa eskwelahan, ma'am. Nga ka lang og local, pasabot local, dili lang sa ato nahitabo. Kung kusog na gid kaayo nga linog, katong mga munisipyo along coastal areas, dili na magpaabot og warning gikan sa peoples. Naunang ginaysigi ni pasapot ka, ikaw nagtuyo, kung napakit ka kusog nga linog, nagtuyo ka sa dapit sa dagat, pagtanaw nimo nga naanay changes sa sea level, dili na mo magbulat o warning gikan sa peoples. Hinahanglan mo, ato na mo sa higher areas. Okay, reaction ka lang to kang Dr. Reyes. Nakita po naman ito, Dr. Well, daghang yung misconception sa bahay na ng alert level. Pero once na every now and then matagad ng schools, actually, ang risk reduction management, natin ang sa anti-institution ipalimon na nasa talaang Republic at 10-1-21, no? 2098 na. But, sa communication, i-design na siya sa 2005 pa, communication, itawag pa na nila o EBS, Emergency Broadcast System. I-design na para kung may disaster, ang whole region sa Region 9, ma-monitor sa NTCOCD. However, there were conflicts kung wala na realize. It was just fortunate na yung current manual, kung ako na yung monitor it was designed as a DPS. So, karoon nag-spearhead ka, tanang agency na handle sa unahin para sa communication ka. So, every communication, ang pinag-verify, at na 100% pinag-handle dito sa regional. So, ang dili sa ako ang karoon, ipantay mo siya sa risk reduction. Naalala kayo, naabay seminars, education, kaya dito sa Balaod, even ikatong na private agency, tumanan din makabalong sa administration management. Naabi na sila, before sa masusunod, makabalong sa ano. So, kulang man siya, implementation, the usual, kanang sige-sige ba? Kanang sige-sige, dry run, perfect for tinalo. Pero katong alert level, dito para Bicolo, para siguro dito, level 2. Namot ka nung nasabot ko mo dito. Kami ko dito, nasabot ko dito. Ano nasabot ko to? Nagandang load. Bakit napasa naman na yung pasa? Please pass, please pass. 30 minutes after nanawag itong anak sa tuwang pasyente ng California, kaya ako na ko ng tubig sa SM. Sila pa nag-inform. Kasi ito nasa Cebu, wala ka rin kabalok. Kasi ang information, grabe kaya ang technology na nagkaroon. Kung nagkaroon, balik na sa karaan technology para screen sa reliable Okay, salamat kayo. Doon na tayo ipaunong pangutana nato sa Philippine Red Cross, kabagot ko din niya naman sa commercial. Ang pangutana, Josh, Mone, kung saan po niyo pagkita sa Red Cross, tinuod pa na niyo atoon nga tabang. Pero yun nga, nabahan mi diri, naiinom diri, ari-ari diri, tabangin mi diri. So, usa po na, kahit nga po communications, how do you deal with it? O, na-check pa ninyo nga, is this an A1 information? Or prank-running na calls. Okay? So, tubagon ka na sa atong Red Cross, kuman sa atong commercials. Studio, take it away. Pero live na po
streaming. Kita matanggap po sa ako on streaming. Ayaw lang po kayo pag-iba. Ang totoo sa suot mo kasi, sila na sila nalilipag sinabi, ganun yung ipag-wait sila. Ilan na po sa nalipon? Voluntary. Ayun, kaya takot na lang sila sa oo. Kaya kung saan na-blame nila, hindi na sila dito sa sila. Kung namin sila or wala sila. Discrimination dun sa community, kamay pa tayo, pwede na pwede rin nga nakagos ng Sa TV ko, dahil ang pagawas is only control ng mga level, level. So, hindi tayo kung saan. Harapan mo. Ang buwan doon lang yan. Off ka sa may control. Na-approve na. 1998. Ang EBS, ilan na himos na format ng tax 2005. Kayo kaya distress kaya ang mga barangay karoon, nagpaseminar sa mga karoon lang. Mula na. For disaster. Kasi na yun, 1998, 2011 na karoon na. Kinalagin sila. Pas-pas lang. Pas-pas. Pero din sa tuwa, sa problema ng since nag-start ng delivery in 1990, water really instrument na really wanting to buy the house. Obligatory din na sa function sa oasis, kaya kung hindi ka sa CBUN budget, oasis na lang ang budget para rin na para magpapagawa. Habang pag natawa ng master nito, hindi ako solicit lang, may social nito,
Makita, ako na, kung sa inyo siya, yan ang tao, ako yung pagkano, ako na po, ako ayaw na. Una mo may kumahan din. Ang mahal din naman ako. Nasa doon kasi dilit ko kawan sa pagkilo sa bagay sa baka. Walang tagari yun. Pero ito na sa ang size ba? Wala yung pulita. In times of calamities. This is actually Smooth sailing, motorisya. Next day, deliver that siya, interview speakers, investigation, kasalukuhan siya, that siya di atag na release board, that siya di rescue, which is bad. Very bad. It's bad. It's bad. Nakalo. Kasi kaganapitan ko dito sa iyang lugar, na-rescue me. Ha? Hindi sa iya, hindi niya, pero kasi kayo pa sa kami, lugod. Ito yung lutal atong magtubol. Pero Dok, salamat po sa nagila yung bakasan. Oo. Ihanap ko na sa video ko ako Oo, pwede po. Kung hindi mo na bakasan, ikaw po hindi ba proud bigay siya. pero without the racist, I don't know. Wala na lang. Di ba? It's because nawala na siya. Nawala ko. For the streets. Ang sabi ko sa pumulit ko. Kapato na dadating ko. Close ka ba niya? Ayaw ko. Ayaw ka ito. Every disaster, namin ay ako ang isa, Joseph, kulang pareha ako. Jump na dahil hindi ko na. Sustain mo ang kapoy na dito. Nakita ko sa tao. Sa kapit na mawala. Hindi na lasing ko. Wala na. Wala na yung tao. Ito sila na. Supposed to be. Kanan ko. Hindi na isa. Mobile ka. Radio. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ako palitin yung sa pagkira sa akin. Meron kayo. Nagamay na dito. Drive ko ang pagkikan ko dito, gaduka ko. Doktor, agad yung wala ko lang daw. Pero tapos siya, bilista ng ito. Bilista na ito, siya kulang. Dagan kayo salamat, balik kita sa ako ang kapinan sa Lipolo, the original. Dahil kita nga madungog sa RMN, XDR, o IFM, o alang sa itong live streaming, www.rmnlipolo.com kaya sa mga viewers, ngayon makita kita nga dunay ikaw pansit, dunay dunay kape, may kapihan man, dunay basa dili. Sa atong mga bisita, mao si Ma'am Carlo Tababan sa Figogs, na si Dr. Ray Asis sa Orasis, si Mr. Alemario Lagpin, on behalf of the city government of Dapitan, ay bagong nabahaan, wak maganit na murag, wak mag-inuwalang magbahang karoon ng Costa Rica. O sa atong Philippine Red Cross, si Mr. Joshua Bicoy, ato ang chapter administrator sa Baga del Norte, o kanyang kauban na si Lido Evidencia. Okay. Kini sa electric ito mong kawan. Edgar Sorolda ni Paul James Copolan. Paul, alang sa ito pagkinabuhi. Kasi ang kapit sa Lipolo, mapasalamatan ng pinag-Mr. Danilo Pumangya, Commercial Environment and Natural Resources Officer, Department of Environment and Natural Resources ng Siyempre Lipolo, Regional President of Pickens, City Councilor Defense, Assistant Doctor Leader, sa Kaya Pag-Resources at Pwede sa Pinas. Yung mga
ang labihan sa Dipolog, kapasang matos na tunad ang labihan sa Councilor Jose Zamora, o Attorney Pet Zamora, patanon ng laban, makahiduan ang nakikita na City Councilor number 1 sa Bayan sa Dapitan, sigurado alam na ninyo ang Dapitanon. Attorney Chris Palparan Jr., City Councilor sa Liang Pangusul sa Bayan sa Dapitan, Mrs. Milagros Agustin, West Martina Avenue, Chicago, Illinois, USA. Salamat sa Plato ng Mr. Lucho Walter King and Mrs. Jennifer Agustin King, Oma County, Taiwan, Northern Ireland. Yung masarap salamat nito sa Bayuti Lumber and Furniture Services alam sa mga ganon sa kahoy, mga mabibigil sa kahoy alam sa mga furnitures at duwa at Furniture Services at sa mga Minaw, Dipolo, Extreme kapatid sa GSIS sa building at ang sa mga personal 1-888-26992 Mikaralihan Mr. Francis Nonoy our monthly wholesaler retailers o aparato sa school office supplies. Yung pasada school retailer alam na sa mga products sa masakang gear printers sa Pampa. Yung masada kapaligaw sa sa CCTV camera alam sa yung kasiguruan sa ibang kaptangan o kabuligon ang FNR Barney na po ang CCTV camera sa mga nakalispirita sa mga FNR Barney 35,000 pesos naman kung managyahan yung sa Luna ang kasiguruan. Ang Canto Rio Farm na nabutang sa Layawan Bridge barangay Maranang Karami sa Costa Leone alam sa nagbiyahe tulong na tula sa Paisario mula po sa Buwangan del Sur kapit na tula sa Canto Rio Farm alam sa mga kinalanon sa ibang farm nasa kanila ang mga fruit trees o mga seedlings sa fruit trees para sa mga katawang mga bulak na nangyari sa Gapon ni Ma'am Mona Caminon. Danville Necessary Fruit Nursery and Coco Lumber alam sa mga kinalanon sa mga seedlings at mga kahoy ng sibilina mahugani o kumanta mga putas crafted mangoes o mga varieties at tuwa ang Danville Necessary Fruit and Nursery and Coco Lumber nagdagihan kinis Danilo Necessary sa mga binasa at kulangko sa Buanga del Norte. Honorable Tini Balaong, Chairman sa Committee on Labor Employment, Skills and Development Public Service, Chairman sa Committee on Tourism and Commerce and Industry, City Councilor sa Bayan sa Dipolo. Wilson Ilit and Acidic Chicken and Hot Buyer, papalit o bigyan sa inyo mga buwing mga pablo, mga kayupan, wala sa inyo mga orders, ang Wilson and Ilit and Chicken and Hot Buyer, itinagyan din ni Ruel General na nabutan sa may bypass road sa Dipolo City. Janos Martin, alam sa mga Reynolds, Master Parts, masakyan sa punsa na mga brand. Barato o kasaligan. Ipanagyahan din ang Janus Martin, ABC President Honorable Janus Yu, na mutang sa Bayan sa Avenue, Dipolo City. Kan lately, arita kahit dito mo, Island Kalim Military City Hospital, after Al-Matid Islam of Saudi Arabia, kaya sa salamat sa iyo ang pag-sponsor sa programa The Original Kapihan sa Dipolo. Seguban sa Cuban Kapihan sa Dipolo at ang pagkakita mapapig sa Cuba at Presidianan sa RFN Dipolo ang DXDR 91 o 94.1 IFM Tatak RMN Dipolo City. Live kita mapati audio and video sa atong live streaming sa www.rmndipolo.website.com, no? So, ganit, daghan ta mga viewers atong tayo require sa atong IT expert word kung pila atong viewers na word live sa atong live streaming word. Kaya viewers na ito, 5 viewers live, hindi ka sinawas, no? Atong mga viewers karon nag-monitor. So, live kita sa www.develop.website.com. Kung kapulo na yung mga mahirap ito sa gawas, may mga yung mag-iba sa mga issues din sa atong region, din sa atong pinagi sa kapihan sa Dipolo. So, sa atong streaming. Okay, kung magkapasuport po sila dito, pamuntahan na yung other editions na ito, may mga pamuntahan ng Texas, about mga issues na i-discuss diri. So, live kita diri sa Anwar Spad Chicken, kung namin mabisita, niya ang kang Kamilawan na ito dito sa highway kanila yung sa Dipolo. Live sa nagpaliwo ka na ito, mga congressman na yung Dipolo, first mayor po yung Angeles, sa Dipolo City. Ibalik sa pitas may buto, Dipolo Member Simply Adri at ito sa mga distrito sa Ruina sa Brockland del Norte. Jikan itong sister Congressman Antonio Garcia Matoy Palinaka karoon din sa College of Law sa San State University dito sa main campus sa Sasbayana sa Dapitan. Ang Socorro's Bridal, all motive available. Make to order. Mag-complete
nasa wapa, yan sa Poros Pride, tayo sa Poros niya. Ayos pa rin siya din sa pagkamahin. Kaya masap, ang Roskilde School, nagkakaroon na lawat sa karoon, yan na sa summer, tutorial, summer classes sa Rose School. Ang kinukuha niya bigla. Yung pagkukuhan sa mga kapihan, sa Poros Live, hindi na sa Sunburst, Pagkiki, Magkalabila, din na sa Pamukang, Wednesday, Lester, na naglugay pahulang sa institusyonal sa panonood sa Nagkakaroon. So, bumalik kita sa aking paliguban sa pumanong sa Poros Live, dahil na sa Sunburst, Pagkiki. Natin balik na sa Nagkakaroon. Thank you so much, Edgar. Atong may malo din sa mga kasapang at si Konsihal Ruben Liborio, wala in-escape ha. Kung dili, nanaming sektaro na kumaten siya, saksi siya sa live concert ni Engelbert Humperdinck. Ang ticket, 6,000 pesos, no? Second row sa Waterfront Hotel, no? Kaya doon na sila i-duet ni Engelbert Humperdinck backstage. Okay, so Konsihal Ruben Liborio, enjoy your concert with Engelbert Humperdinck sa Waterfront Hotel karong gabi sa Dakbayan sa Cebu. Ato sa kaungkong na pangutanan ato ang Joshua, how do you deal with communications na to determine o prank calls ba ni or walay hinungdan ng mga communications or importante ng communications kay para adto bonito nga rescue kay usahay ra ba ato mabatayan ni ambulance sa Red Cross sige nga turatoy o bahas-bahas sa pinagtibaha unsa pod ninyo pag-determine o tinuod pa kanina pagkatao. Basically, we do our assessment on site. On site, gawas pa na sa system. We are implementing Barangay 143 project, yung Barangay Disaster Response Program in each of the barangay. And so far as we are concerned, itong nag-over na tanong, Sibutan, Kulangko, and soon to Binyan. And we are opening also our branch in Pinoy by next month, no? Just to have first-hand information from the field. So basically, ang atong gikapit kami sa Barangay 140 project, para kita nyo mismo, sila at atong mga miyembro sa Barangay 140, ganun at yung mga t-shirt ko, bantay mo lang ito 143. So, ang intention na is to have on-site first-hand information from the field. So, itong mga volunteer ko, sila maoy eyes, ears, nose, hands dito sa area. So, whenever necessary natin ng help, so they will call us. In, speaking of prank calls, actually, di lang kay kami nabiktima na, no? Last month, I think, may pinakagaming prank calls ang nadawat. Kaya ito ay nagdagan na ang gobyerno, nagdagan na ang ambulansya, maabot na dito talan, aginting wala dito. So, bulan-bulan. Minawo, I think, one time in Bulayan, one time in Minawo. Ikaw mapila. Naisunog. Sunog, busog na kaya ang sunog. So, siyempre, 117, on the go. Ilang fire truck, even the Bureau of Fire. No, hindi pa. Last month. Kung may pinag-maraming prank calls, no? Sige ka po lang. Pero, in terms of disaster, what good po pinadawat na binuan? Since zero through. Example lang na itong mga emergency call, kung bakit na ito ka 140, especially over the radio po, dapat yung mga nagdakan. Radio, I mean, sa mga communication, prank calls, especially sa PNP na kana, ang patulang pong lesson nila, whenever hindi ka rin dito, hindi na po nato, especially sa amuanga operations, sa 117, even sa PNP, especially the Bureau of Fire, kaya dako gagang na fire truck, kaya matapos dito wala na yung mga nakakata. Kaya na yung ambulansya, we are spending on that. Each of the agency with emergency response teams na gasto anak sa diesel pa lang. So, sa ato lang pagbinuang natin igasto mga kwanta sa resources sa ato ang locality. So, we are appealing to all those kanang truck owners. Dangan na, no? It's high time for us to be kanang pinutol bilang po sa kuwan kay maabot ng panahon kaya siya nang inahanlan, di na hinoon sa natuan. So, lisod na, di na ito iyan po mababot ng panahon na mabalsan na siya. Okay, thank you so much. Bumalik ka sa keyboards. Ma'am, unsa man yun yung mga instruments na nagigamit para ananahang pag-determine sa Pino?
Kung dito ba kita diha kay hindi maka ang geologist ganis from Manila pa wala kita dili kay kanang geologist therefore pagkamahal kung kay sa katanan na ang pag-iskila na anak hindi dali na 500 kaso di gyud. So ma'am, what's about the what about the instruments? Parang galing ang mga instrument, funded na siya sa Japan, sa JICA. Sila ang na-provide sa instrument. So, hasta ang pag-install, naatay seismometer. Kanang seismometer, usahin siya ka-instrument, very sensitive. Bisan galing siya kung ato ka dito sa area kung asa di-install ang seismometer, kung ino siyang i-store, ma-record siya dito sa seismograph. So, ang seismograph is an instrument na asa niyo makita, ma-view, ang katong mga movements na na-detect sa seismometer. So, dito sa seismograph, makita niyo siya ang date of exact time sa occurrence sa usa ka linog, sa usa ka event. Okay, iyon ka ganina nga tectonic, no? Ang origin sa ilog at sa ating lunis. How about volcanic? Doon na ba tayo volcanic earthquake na inyong mga tigran doon sa Toa? Sa dili lang sa Bicol sa Monorte, ang doon na isagit ka lang sa Malinda, o kung siya mong area, Mount Malinda. Mount Malinda. So, as of karon, i-consider siya as inactive volcano kay wala siya history of eruption. Pero ang inactive volcano, dili na siya pasabot na, dili na siya mag-erupt. Wala na siya history of eruption, so wala, classified siya as inactive. Okay, so atong ipasabot sa mga katawan na wala kita'y kabalaktan karong panahon na bahin ang tectonic or volcanic origin na mga lindol. Ang dito anaanay murag kuan sa pag-erupt sa volcano, doon na siya yung mga signs na mo-erupt siya. So, ang una, na siya yung mga signs na pwede mo-erupt ang volcano, so pwede siya ma-monitor. Like sa earthquake na mahitabo lang siya sa walay warning. Okay, doon na mga tanan, lugar. Dito pa rin sila tayo gawin sa kapitan. At ang sabtan, until now, ang tutuloy sa iyo, visit ang tao kayo, tapang sa ating mga biktima sa tayo kayo jampak ang mga kapitan, orasin, sa mga kababas, sa mga tomay, sa mga kamulosa, sa mga kaksungan ka. Pero, sir, kung saan ito pag-sustain din ka rin sa iyo, ubay-ubay mo itong itinahal nila, pagkain, pagkaon, o mga gamit dito sa mga areas na hindi sa effective na ito nakalabay na Nakwento ka dyan na ito kay i-emphasize din nato na ang tanan inyong tabangan. Tanan ha, abot niwa bata ito lang, walay political color, yellow ko lang, ha? Mauna ito i-emphasize kay panahon sa kalabidad, we should be united. Okay, so no, please answer the question. Lain mo na din yung kanyang principle na ako, na ako lang hindi pamili kung sa'yo pamasa. So, basic na principle na mo, ang politika, it happened on the day of the election. Everybody, usara na. They are all for a welfare of everybody. And tanang ng mga naialong sa harapan, at inay, yung bago, mga Kristiyano, ang wakal, kung kaayuda niya, regardless kung sa politika, kung sa iyang race, kung sa iyang status of family, anak, consider natin. Okay, thank you. Very well said. Sa pag-sustain, ang pagkatanan na Edgar sa pag-sustain, kaya naman yun na. Yes, sustainability. That's why, as of last yesterday, when we had our meeting, with all the members of the city RRMC, among i-assess na aming initial assessment na ang among food ration will last only until the evening of Monday. After that, wala na i-happen ng mga taon. But of course, from yesterday until Monday evening, dahil mo lang yung actual survey, monitor na mo kung sa Kristiyano, kung ang iba ng mga biktima na mahali ko silang balay, kung sila ay mga makaon, pwede sila makaluto nilang kabilang pagkaon, kanilang mga sila, marami, matulog, kita na, nailawan na mo for expiration of the 2-day extension of food ration business. Okay,
ato sa Red Cross o sa LGU Dapitan. Regarding relief operations, actual relief operations. Ang sa ang talangdan na ini may magtagaan o sa panghatag o mapunta ba kayo sa beneficiaries ang mga relief goods na ipanghatag sa mga donors. Ilabi na kung panilitan ng mga karta, well accounted for ba po. Susama niyo pumunta na ito sa Red Cross. As of the moment, wala pa man itong nagagawa. And we need that to ang donor mismo, andun sa area, sa kalamidad para mag-distribute nila. Like what I did, kasi sa ABS-CBN, sila mismo na dito. And I asked them whether or not they would like to seek assistance from the rest of the DOD. We had a list. Kaya gusto ko po, sila lang mismo magagawa dito. Base ng pagkagawa nila dito, alayan na ng Maya. So, dili kita ang tuloy ng diba? So, we can guarantee we have the real victim, the list of real victims na asa rest of the meeting. Because that is what we wanted to do. To ensure that the living goods and any assistance that's matter will really go to the real victim and really can help. Muna ka, i-assess ko na mo kung kinsa ginakinala ng liro. Para hindi ko matagaan ng liro, kung tumahay ka ng liro, useless mo na. Kasi rice cooker na rin yung kinahanglan. Kasi masayang lang. So we really need to zero in sa actual need. Kaya hindi pa po makaka-extract na itong resources na i-power, kinahanglan, atuloy tayo na yun. Whatever is written that we have. Yes, thank you. Red Cross. For the PRC, actually, Philippine Red Cross is an auxiliary to the government. Basically, delivering goods so mga tagka sa community, pakunan sila ng local government unit. So, but before sa relief operation, what we do is on happiness and what is reasonable about the operation. So, lang bottled water as immediately sa atong mga victims sa evacuation centers. Ang naabot sa evacuation center, kana certified na siya na beneficiary sa pagbuhat for relief support. Pero na nasa site, atong hinumduman na dilitangan na nabasa ang diin, automatic biktima sa baha. So, kinahanglan po ng further assessment. Especially kung sa bulan. Sama sa gingon ni Sir Alimarlo, kinahanglan yung further assessment kaya para mahatag yun sa eksakto nga beneficiary na ito. Okay, thank you so much. 14 minutos, una kita matapos ako ang kapila sa Foro. Daghan pa tatagal yung mga pangutana, pero you know, one last question, ikantang ka. Okay, the one last question natin is Dr. Sir. Kung sir, doon na ba tayo yung upgrading ng communication sa Upgrading pagkakaroon nasubod kita o sige na tagsubod yung upgrade sa mga communication na ito. Karoon na sige tag-survey sa mga takas na bukod para mabutangan sa mga subrepeaters para ma-expanded ang ito ang range of communication sa sindangan, tinisindangan, isurvey ni sindangan sa communication o expand nila sa unang ang tawag karoon na survey open ang katawag na lugar para mabutangan siya kaya kung isipin mo na sunod na target nato. So, kini silang tanan, inang-inay na siya o himo na natay mga ready na equipment ang location na lang ang pagtanong sa security. Pag makuha na ni tanan, kanang dahol sa muwang na dito, wala yung agreement na sa communication. last year na how to become an OASIS member? Kanang lingon lagi sila kanang uban ng politiko. Hindi na pwede di mo masago ng langit color sa politika. Sir Teresa Horacis, natiko na mo ang langit color sa politika. Ang nalintang ng ninyo, kay wala ni mo paminawa kung sa ilang gusto. Kung sa'y gusto nila matuman para sa ilang komunidad, kung ang hindi sila magkasabot. Pero dito sa Rasis, nakuha na kung asin niya kung ipamilaw ka na ilang gusto. Anyway, ilang ang gamo ng komunidad, may ilang distribution. So, dito kita mga Rasis, wala din ang politika. Servisyoin ang komunidad para masatisfied ka
ang nabigat yung pag-ibro. First time sila nakaservisyo sa flood victims. Ngayon yung bisulti na kung sa ibro. Kami may ganit bigay sila ng parang tao. Sabi nga nila tumakita ko nila bata, ialsa ng programa, puro ka na abis na programa. Sensitive na yun yung gapon ng tao pag nakakita sa tao na nagtinangan, sensitive na yun. To become an racist, dalang kayo mutabag sa inyong komunidad na mula'y pahubuton na liwan. Hindi ka palubulan ka kung sa kulo para hindi ka mag-compromise ng komunidad. Colorblind. Okay, thank you so much, Ada. Mga lang kita partners, di ka sa mga bisita. Aron na kita kung dito ka sila pohon para mag-place na po sa ilang mga tagsa-tagsa ng mga trabaho kung sa Red Cross, di ba? Nawad din lang po sa tanang interesado mo din. February 14, at Lao sa Hearts Day, no? Katong mga walay lugar para ma-date. Fighting squad. Gusto magpa-fighting squad, magpa-fighting squad lang na dito sa Lee Plaza Central. Pinamaluhan niya siya sa Philippine Government in partnership with the Resource Development and Philippines and Lee Plaza City Central. February 14, alas 8, tama na alas 5 sa hapon. Katong mga magtiayon, couple, or magkuya pa ka na successful na makadonate, tagaan na ito couple shirt, magtimaan sa ilang single na po sa individual shirt. We have also prepared ito mga individual shirt para sa mga kuwan. So, ano na daw, isignify na ito ang inyo ang pagigugmaan, pinagi sa paghatag sa couple shirt, hindi na ito couple ring. Wala ka na may hearts wall? May hearts wall dito sa nagtatagas. Hearts wall. Puntahan ka dito. Mga messages sa mga love. Sa Limasan po ito na-activity. Sa Atua, sa 14, 8 o'clock pa madalas sa hapon, blood getting activity. Again, katong mga magyayo, mag-uyab, na ay couple-shirt, at katong mga individual donor, kung single lang yung perminte, wag yung kanakitan, hanto na nagagawa, sama na ko. Pamahimo mo donate hapon, tagaan nga po na itong t-shirt. Dahil na ay libre nga snacks, ito pong iimbita na itong mga kauban sa media, para kay kanang agawa sa hapon, hapon ay activity ng timo para sa ato ang mga partners na nihatag kung tagana sa ilang contribution sa tibok tuig. We have top 5 awardees during the day. I-reveal sa nato ang mga Blood Donors Club members sa agawa. So, ang magiging tanan, anytime sa alas 8 taman sa alas 5, na muadto lang sa Lipa sa Central para sa blood getting activity. Okay, with the support of Kapihan sa Lipawan. Nidong, Red siya, anything to add? Okay, so nag-invite po kami sa tuwang mga youth nga katulaging willing mo donate karong February 14. So make a difference, no? Lahi kaning pag-donate no kay kaning dugo sa atong ipahinom doon, lilit na natin ni mapalit sa butika. So at the same time, nakatabang mo, at the same time po, na mo dugo nga naka-reserve para sa future nga kuhan. Atong mga walay uyab, single, pwede dito na po mga kuhan mo donate, no? So again, February 14, sa Lee Plaza, alas 8, tama na alas 5 sa hapon. Dagan salamat. Okay, katong dugo nga, panha, diligently. Okay, so, alam sa keyboards, Kamang Carlo Tababan. Okay, ang operation sa default seismic station is 24/7. Usbon ko katong makadawat ang mga text, di lang basta-basta dahil totoo atong ipangutana sa mga personal sa Pibos, atong i-verify kung dili ta basta-basta mag-forward sa message para dili ta magka-cause of panic. Ang earthquake mahitabo anytime, dili schedule, so kinahanglan mangandam ta sa kanunan. Okay, salamat kayo. Dito sa keyboards, nato sa LGU Rapitan, ka Mr. Almarlo Latif. Well, with the present sign of the times, I believe that we need to be prepared at all times. Kaya unpredictable tayo ang mga hitabo, katalagman one after the other, and we feel to mura na o mura na kanilang katapusan sa kalimutan. Of course, kanita na, I do believe na dako o kalambigitan ang kontribusyon kini na unlimited or activity sa mga tao, labi na sa atong. So, again,
I would encourage that let's protect our mother nature, the earth that we have. Kumahimo, dapat matanakita, magtao ng mga sangkot, tao ng mga nilil, labi na. Ako kayo nag-tiktok tao, kanya nga itong pangani karon, muna na siya usa sa mga bunga, ito ang mga kapasagaran, mga pilaris. So, sa ngalan sa lokal na pagkamanan, sa Nagbayan sa Dapitan, Mayor Jun Alusos, and the rest of the official staff at the city of Dapitan, we are very thankful for all those who collaborated and helped us at the time of our need, at the time of the crisis that we suffered last week as a country. And we hope to see you again as our partners in delivering relief operations for the rest of the victims until they fully recover and back to normal life. Mayroon ka sa kanila. Pwede na kayo mag-voice name sa Dapitan. Si Dr. Ray Asis sa Orasis. In behalf sa mga membro sa Orasis, ini Orasis, NGO Indonesia. So pagpuntabang sa komunidad, mula tagat na abay bayan o mga kalbukong, sila naanan na ani, na nagtabang sa komunidad, bahala, i-recognize sila kung wala, nakagawa po sila na pabigay po servisyo. Because, ato ang obligasyon, kung puyot na sa komunidad, ato ang obligasyon na bantayan, tabangan ang naglisod ng komunidad, mga na ang Orasis. Daghang kayong salamat, Dr. Ray Asis. This will not be the first time, I hope, marikas ka sa photo. Sa makaninyo, public service mo nito ako. This is a public affairs program. Dayon, sa panel, Edgar, anything to add? Wala na? Okay, ako lang sa salamat sa mga bisita niya. Kami din nindot kaya yung topic na itong diskutan o katong ang natong nag-monitor sa itong web streaming na nahibawaan nila kung sa ilitis na pangitabot karong amuman sa mga karamihan. Daghang kayong salamat, Edgar Saronda. Happy birthday, nato kag Leila Jensa Garcia, o kag Sabina Hili Pahinte, happy birthday. Daghang salamat nato kang Silbert, Nanduyano, ang atong IT expert, si Ojim sa Poland Kawan nato si Edgar Saronda, si Tax Ilumba, Assistant Technical Director, si Danny Lord sa Estasyon, kini si Edith Pahinte Tumong yung Taninyo. God bless us all. Happy Sunday, studio. Take it away.